Coach Miranda Minor, ang crypto coach na inyong maaasahan. Coach Miranda Minor, sa cryptocurrency kayo'y gagabayan. Coach Miranda Minor, hangarin na lahat ay matulungan. Pagmamahal at culture of malasakit sa kanya'y mararamdaman. Maraming salamat guys. I love you 3,000. Coach Miranda Minor, ang crypto coach na. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Kamiranda. GM mga ka-Miranda, my name is Prof. Toff. Yes, kakatapos lang ng live ni Coach Miranda kanina. And if you're still watching right now ngayong gabi, thank you for tuning in. Tulad nga na pinangmagatan ng ating live stream para ngayong gabi, bakit nga ba kailangan mag-start ng trading ngayong 2026? This is relatively a short live and we're gonna, hindi naman tour, but more of rather pag-discuss natin, kasama ng mga kasama natin sa live. So shoutout sa inyo. Type 1 mga ka-Miranda if nandyan pa kayo. So, hindi naman natin patatagalin to as much, but we'll discuss ano nga ba ang meron na ngayon sa market. Lalo na kung bago ka pa sa trading, naghahanap ka ng community. Pag-usapan natin, ano bang meron ngayon sa Pilipinas, ano meron sa mga Pilipino, and why trading can be relevant for you. Hindi tayo hard shield dito, but more of just a discussion. Ano ba yung mga meron na at nangyayari sa Pilipinas, and how we can use trading to our advantage. Thank you sa ating mga participants from our Facebook and our YouTube. So, shoutouts kay Aljon. Hello, type 1. Kay Tart Hernandez. Good evening po sa inyo. Kung nasan man kayo sa parte ng mundo ngayon. Yan. Good evening. So, as we start this discussion, no, bakit nga ba kailangan mag-start ng trading? So, anyway, baka meron kayong mga tanong from the previous to sa live ni Coach. You can just watch the replay. So, kung hindi nakapanood, the previous live was about the market sentiments, a little bit of some events happening in soon, kung nasa si Coach Miranda, and at the same time, kung ano yung mga pwedeng mangyari sa mga chinart na coins ni Coach Miranda. So, nandun na yun. So, if you have charting request, do check that out and tingnan nyo kung na-chart na yung mga coins nyo. So, ano nga bang relevance ng trading right now to Filipinos? Pasintabi po, gagamit po tayo ng whiteboard ngayong gabi. Yan. So, bilang Filipino na OFWs, Filipinos are everywhere. Mga OFWs, we go around the world so much, and maybe na-realize nyo rin na exposed na kayo sa world markets kasi hindi tayo gumagamit ng peso pag nasa abroad. As much as possible, we use a foreign currency. So may idea na tayo sa ganyan, may exposure na tayo sa global economy, and nakikita natin ito sabay-sabay. So, share lang ako ng screen ng onte. Mga ka-Miranda, ayan. Let's go. Share dish. Yan. Yan. So, just in case hindi nyo pa alam, ang inflation rate ng Pilipinas through the years, yan, babalikan natin ng data. So, nung early, nasa 1 to 2%. So, may target sila around 2 to 4%. So, as of 2025 muna, 2025. So, it's just been a few months, like 6-7 months na sa 2026. So, hindi pa 1 year nakakalipas. Target nila is 2.3 or mga forecast nila. But if you're going to check kung ano yung nangyari talaga ngayon 2026, kung 2% lang ang ina-expect mong inflation, so siguro inflation hindi ko na kailangan explain. In layman's term, anong ginagawa na inflation? We're talking about yung value ng pera mo. Gaano kataas pa or gaano kababa at saan mo nagagamit yung pera mo. Usually yun naman yung pinaka-nararamdaman ng tao. Yung 500 pesos mo hanggang saan naaabot. Parang anong commercial. Tama? So, as we continue and discuss about this, gusto kong balikan natin yung mga ideas nyo kung bakit nga ba naghahanap ng side hustle sa mga Pilipino. And as we go through this, imagine mo, in a span of 1 year, yan, tumataas-taas. Pero, 2026 was very different. Naramdaman natin yan. Because of whatever happened sa Middle East, because of whatever was triggered across the world. So kung titignan nyo dito, yan zoom in ko lang ng onte.
This is from June 2025 up to June 2026. January, tumaso tayo ng 2, 2.4, 4.1 nung March. Nag-7, nag-6.8, nag-6.4. Let's just say, let's put those figures into perspective. Yan. Year to date. So imagine mo ang taas na inflation. So kung nararamdaman yan ng mga Pilipino ngayon, sa Meralco naramdaman nyo na po, kaya nga tayo na yung isa, if not pinakamataas sa Southeast Asia. So anong relevance ito sa trading? Sa mga lahat na nandito na hindi pa nagte-trade, pwede kayo mag-type 1. Type 1. 1, okay? Para tingnan natin kung sino pa yung mga bago or hindi pa talaga fully na-realize bakit may value sa'yo ang trading. Okay? So kasi kung nakikita nyo yung numbers na yan, kung fix ang sahod mo, hindi naman siya percent din tumataas per year, anong laban mo? That's usually the middle class downwards. Pero for the middle class pataas, they have ways kasi they have investments, they have other things. So pwedeng explore nyo rin muna yun. And trading can be something that you can learn along the way. Again, as we repeat, along the way. Dahil hindi naman required sa'yo kung hindi mo rin siya magagamit agad. Because trading is an active skill. When we say active na skill, it's something that you use as much as you can because gumagaling ka habang ginagamit mo siya. Hindi siya habang tinititigan mo lang yung chart, gumagaling ka. Alright, shoutout sa ating mga viewers. Thank you sa mga nandyan. Type 1, yan. Si Work with Wipe GPT. Thank you. So, 6 minutes in. Let's try to finish this within the next 20 minutes or so para meron tayo. Okay. Ano bang meron pag sinasabing trading? Una muna natin sagutin kasi 2026 na. May sense pa bang mag-start ka mag-trading? Diba? May sense pa bang magsimula ka ngayon? Honestly, no year is better than to start now for me. Kasi ako nag-start ako around 5 years ago, 6 years ago, yung hardcore na pagtutukan. Pero yung 2016 to 2021, tagatingin lang ako. So ikaw, you can choose when to actually participate. Kung nakikinig ka na, nandito ka na sa channel Coach Miranda, ikaw na rin ay nagpa-participate sa mga nangyayari, nakikita mo na rin yung pagbago ng buhay ng iba, yung iba naman, siguro you have other reasons. Kung may mga reasons ka dyan, bakit mo sa tingin, okay sa'yo trading, type mo lang dyan, Miranda. In one word, okay lang yan. So financial freedom, gusto ko ng choices sa buhay, gusto ng options, gusto ko ng additional skill na magbibigay sa akin ng income. Gusto ko, bored lang ako. Iba, bored lang talaga. Hindi naman kasi lahat ng tao gusto ng pera. Gusto lang nila ng challenge. So, gusto nila nasasaktan sila. De joke lang. The market will hurt you pag hindi mo alam ang ginagawa mo. Anyway, so moving to the first point. Ito yung isang reason. Tingin kasi nila late na sila. Kung tingin mo late ka na, ba't ka papapasok? Joke lang. Di ba pag nasa klase, pag late ka, mapapagalitan ka lang. Dito sa trading, hindi ka pagagalitan kung late ka nag-start. Ikaw, magsisisi ka, late ka nag-start. Bakit? Kasi syempre, kung sana, sinimulan mo mas maaga, mas mabilis mo kinita, yung income goals mo, kung pinag-aralan mo. Ngayon, hindi naman ito pabilisan. Kasi meron talaga natututo in 5 to 6 months, may natututo in 1 month, pero kasi experiences, your emotional state, your financial status, ay yung mga several factors na ginagalawan mo is very important. So consider mo muna kung late ka na. Kung kasi nagmamadali ka lang para pumasok sa trading, sasabihin ko sa'yo, wag mo nang simulan. Hindi kasi viable na nagmamadali ka when you are doing trading. Because patience, I repeat, patience ang best friend mo dito because you wait for the optimal setups. So kung nagmamadali ka, siguro X na kagad sa'yo. The reason why is it might not be the right time for you. Wait and see, wait and learn, that's probably the best way. Pero kung gusto mo kasing ma-expose to a bigger financial market, ma-expose kung bakit nga ba relevant to sa'yo, this might be the time kasi nakikita mo na yung changes sa paligid mo.
Kung nagko-commute ka araw-araw, kung yung sahod mo dati may nabibili kang ganito, may natitira pa, ngayon hindi ka na makabili kahit nga siguro sa fast food chain. Hirap ka nang bumili ng mga meal, di ba? Nung nag-start ako, yung Yum Burger, magkano? Wala pa atang 20 nun. Ngayon, magkano na lang. Diba? So, look at that. Kunyari, bumibili ka ng mga pagkain sa Jollibee or sa McDo or wherever. Dati, sapat na yung ganito. Kaya yung siomai. May piso nga ba siomai? No? Teka, 20 pesos ata, apat nun. Ngayon yata, nasa 60 to 80 na siya. Yung sa mga siomai house. Kung naabutan nyo, or yung mga food stalls. Yan. Magkano yung naabutan yung presyo ng siomai nung nag-aaral pa kayo. Or nung kumain kayo for the first time ng mga siomai sa labas. Diba? O yan. Ngayon muna. 2. Discuss natin yung reason number 2. Paano yan, coach? May AI na. Relevant pa ba ang matuto ng trading kung may AI nang pwedeng gumawa para sa'yo? Tanong ko sa'yo, kung tingin mo AI ang gagawa para sa'yo, and yan na yung best na pwede, bakit hindi lahat ng traders AI ang gamit? Isip lang. Kasi kung effective na at lahat ng traders ay kaya na lang i-delegate sa AI, yes, meron nakakagawa. Pero, sino yung usually kumikita dyan? Hindi lahat din alam. Depende kasi kung anong klaseng AI ang gamit mo. Again, if AI is a tool, ang gumagamit, tao. So yung martilyo ba, yung gagawa ng trading para sa'yo? Siyempre, yung gumagamit nun, yung magpapagaling kung paano magiging resulta nun. As a trader in the future, hi, shoutout sa'yo, Millionaire in Progress. Okay, hello. Thank you so much po. Hello, shoutout yan. Sorry sa sa ating shoutout lang natin yung mga nag-participate natin ngayon. So, kung bago ka sa live na to, again, my name is Prof. Tof. Tayo ay nagdi-discuss ng crypto basics outside the charts dahil kanina lang dinaanan ni Coach Miranda yung ating charting and market insights. And very, very important yan, lalo na kung exposed ka na sa markets. Okay, going back, AI is a tool, yung martilyo. Hindi naman pagalingan kung anong martilyo na gamit mo. Ano ka, si Thor? Di ba? Si Thor. Pag si Thor, sa tingin mo, worthy, mas effective sa kanya yung gamit niya na yun. Pati na rin kung nanonood kayo ng Marvel, syempre magigets niya yan. O, sige, sa mga nanonood ng Marvel dyan, sige, type 2. Good evening, BN to Ben. Yes, good evening sa inyo. Ayan. So, si Thor, gamit niya hammer. Pero, hindi si Thor ay nakabase lang sa kanyang hammer. Si Thor mismo ang threat. Kumbaga parang ikaw yung mga kalaban, saan ka ba natatakot? Doon sa martilyo o doon sa may hawak ng martilyo? Diba? So sa mga nagbabalak manood na Avengers Doomsday, kita-kits. Okay? So the reference is like this. Yeah. Kung AI is a tool, mas matakot ka pag yung trader asintado at may AI pa. Make sense? Kasi sometimes yung lapses ng isang human when doing trading na-enhance nito. So, third reason. Ang trading, maraming klase yan. Counted nga dito yung pagpasok mo kung nagsa-stock exchange ka na or nag-avail ka na ng services sa Pilipinas. So, ano ba yung mga meron? wait lang. Ba't iba na mukha ni Coach Miranda? Hello po. Isa po sa mga mentors ni Coach Miranda dito sa GMMG. Shoutout po sa inyo. Thank you sa panonood, no? Hello. Ayan. So, quick session lang naman to. Kung lalo na kung kayo ay inaalam pa kung para sa inyo ang trading, no? Welcome. Guest tayo dito every Monday to Wednesday. So, ayan. Going back. AI or late ka na masyado. Last but not the least, anong klaseng trader ba ang papasukin mo? Hindi mo kasi madidiscover ang style mo kung hindi mo susubukan. Kaya nga yung iba, tinatry mag-mix and match ng kanilang trading style sa iba-ibang mentor.
So, quick backstory, bago ako napadpad kay Coach Miranda, before ako naging assistant mentor sa kanila, before din ako mag-start ng trading journey ko sa Web3, before ako kapag-work with other exchanges in the past, ibang-iba talaga yung, I would say, meron kang sistema na kinuha from one, and then you made it your own. Parang sa mga nanonood ng anime dyan, kahit tinuro yan sa'yo, pero ikaw na yung nag-customize, hindi mo hinaluan ng style ng iba, it's your own, and it's working for you, yun yung kailangan mong makuha. Yung trade style mo. So example, stock exchange, Philippines. Anong meron sa Philippines na may access ka kagad? Ngayon, yung mga banks or mga e-wallets, etc. Pwede kang mag-start dyan. Pero yun na nga, hindi natin kasi sure kung ano yung movement ng market, particularly dito sa mga financial instruments and companies. Karamihan kasi pababa yung nagiging report, medyo maraming nadidismaya, long-term siya. Kasi kung 1980s, 1970s, 60s, yung mga lolo nyo, mga tatay nyo, nag-start, imagine nyo, ang i-investan nila noon, yung mga Meralco, yung mga malalaking kumpanya ngayon, PLDT, etc., yung mga tycoons, kumbaga, ang laki na nung naging tubo ng pera nila, lalo na kung overtime talaga, kumbaga generational wealth, papasa mo. Hindi mapapakinabangan ng generation, yung susunod. So, yun talaga yung laban ng patience. Pero kung tingin mo, hindi ubra sa'yo yung ganong klaseng generational na pag-antay, well, trading might be fast-tracking your plan. Which moves us to number 4. Kung nagbabala ka mag-start ng trading in 2026, kailan mo ba gustong mag-mature yung investment mo sa sarili mo, skills as a trader? Kailan mo gusto? Anong year? Sige, type nyo dyan. Anong year nyo gustong mag-mature? Ikaw nga, nung graduate ka, nag-start ka ng grade school, kinder, high school, K-12 man yan o hindi, nag-college ka. From 5 years old to 22 years old, that's 17 years. Again, that's 17 years. May gastos yun, yung 17 years. Kailan ka nag-start kumita kung tinapos mo yung 17 years? In the same manner, pag nag-trading ka, when do you start and when do you amplify yung pag-income mo? Kasi linear ang income. Aangat ka lang pag umakit ka ng posisyon. Pero kung trading ka, pwedeng ganyan lang muna yung una, biglang gaganyan, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas ulit, pwedeng exponential growth over time. Hindi natin sure kasi depende yan kung saang sistema ang ginagamit mo. Diba? Trading in 2026 is different because hindi na lang siya basta sa crypto. Nung pandemic, parang crypto yung only way for you to actually get rich. Ngayon, makikita nyo yung crypto exchanges, meron na rin silang commodities, meron silang stocks, pati ngayon yung sports. I forgot the term. Hindi siya, prediction markets, I think. Yan. Pero iba-iba kasi ngayon yung mga nangyayari. And ano pa ba yung mga tinitingnan yung financial instruments? Why trading? If you want short, yung skill na kaya mong dalhin kahit nasan ka, chill ka, yun talaga yung binibenta ng iba. Your time na pwede mong gamitin with others while earning your money. Mga nasa bakasyon ka, you just have access to the internet. It's a very flexible skill, pero it's not for everyone. Again, it's not for everyone. Again, going back to the question, kung may questions, kung meron kayong goal, kailan nyo gusto, how many years? Kung hindi man specific na year, anong year nyo gusto mag-start ang trading maturity nyo? Kung baka parang nag-invest ka, ganito kalaki, kailan nyo gusto mag-TP? Diba? Mint. Yan. Okay, wait. Yung core nut rice, possible po ba magkaroon ng futures? Siguro tatlong ko na lang din. Bakit may futures ang rice at corn? Ganun ba kalaki yung price movement and at the same time, ako kasi pwede naman, pero kasi parang not all countries, dati siguro pwede siya kasi corn for a time was treated as similar to gold.
At the same time, yung iba, yung rice, lalo sa certain Southeast Asian countries, ginagamit siya talaga. Yung sagot ko dyan, hindi ko masabi. Pero kung merong paraan at merong mga industries na talagang pinasok nila yan dyan, pwede. Pero for me, kung ang tanong mo, ang tingin ko kasi dyan, gusto kong pagkakitaan ng corn at rice. So, anong klaseng possibilities? Gawa ka ng business dyan, or makasosyo ka, or kung umabot ka sa point na pwede kang makabili ng building, patayo ng building, doon mo dalhin yung mga rice millers, doon mo dalhin yung mga sila yung magbebenta doon. So technically, hindi ka kumikita sa corn at rice, but sila yung nagtitinda doon sa baba. Baga may-ari ka ng palengke, may-ari ka ng ganyan, or may pwesto ka sa mall, yun yung binibenta mo. Maraming business ideas na pwede mangyari dyan. Question, sabi ni Tart Fernandez, after 3 years. So if you have, let's go with the 3 years. 4 years ka nga sa college, doon ka palang mag-start kumita unless paid yung OJT mo, which is there are some na paid na ang OJT. So if you have a 3-year plan to earn in trading, your first goal will always be preserve your capital. I repeat, preserve your capital. Ano yung sabihin ng preserve your capital? Kung 20 yan, pwede bumaba yan every now and then, pero ang goal mo overall, tataas siya. Tataas siya dapat. Kasi nga, yung 500 pesos mo, itabi mo sa bangko, next month, kung tumaas na inflation rate, bumaba na siya. Kasi yung interest rate mo, sobrang liit. But still, some people prefer that over taking risk. So, nandun pa rin nga yung risk appetite mo. Ngayon, tanungin ko, lahat na nag-insurance before the pandemic, 2012 to 2019, sabihin natin meron ding mga terms na investment na may halong insurance, lumaki ba yung most ng side ng investment doon? Pause tayo ng onte. Kasi ako, hindi ko naramdaman. Nagbayad ako straight, it's almost 10 years na, and depende kung saan nyo kinuha siguro or whatnot. Kasi nga, insurance is mostly insurance, not for the investment side. Kasi yun yung intindi ko dati, basta naglagay ako, sila nang bahala magpalaki ng pera, ito yung projections, depende sa market na mangyayari, yun yung babalik. So, depende talaga siya. Kasi it's also not guaranteed kahit slow. Ngayon, so may malaki kang amount naman ng pera, yung iba, time deposit sa bangko, etc. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng bangko pare-parehas, hindi rin same sa exchanges. Kung natatakot ka sa exchanges, hindi rin pare-pareho lahat ng exchange. Kung may bangkong nagsasara, meron din mga exchanges na nagsasara. Kaya nga, don't put your eggs in one basket. So sabi nga dito ni Tart, lugi nga BUL Insurance after 5 years. Ako nga, 7-8 years na ata yun. Parang pumaldo lang yung nagbenta sa'yo ng insurance, which is, yun nga yung connotation mo. Diba? So, ano yung mga financial instruments na ginagamit ng Pinoy ngayon? Name a few. Type nyo dyan. Ano ba mga ginagamit na financial instruments? If you're not into trading, anong gagawin mo? Ang mga pinakasumikat maliban sa network marketing, sige, type nyo lang dyan kung ano yung mga nakikita nyo. So, nakikita dyan sa comments, syempre. Diba? Maraming ways like network marketing, online selling, digital product selling, meron din yung iba na dropshipping, there was a time, ewan ko hanggang ngayon, meron ding live selling, maraming klase puro sales talaga. Pili ka, gusto mo mag-sales, or gusto mong nandun ka sa point na whenever the market moves, the price moves, you just take a portion. Hindi mo kunin yung buo. You take a portion. That's very clear. That's what trading is about. Kung bumili kang pandesal, tinubuan mo, kinuha mo lang yung parte doon. Gumalaw siya within the day, 2%, 6%. Tama nga kung paldo nga yung sa inflation, yung pera mo, diba? O kaya US dollar na lang, USDT, hindi ka nagagastos ng US dollar mo. 40 pesos way back, 49 pesos, 50 pesos before the pandemic. Ngayon, nasa 60 to 60 plus na siya. May 10 pesos ka na per $1. You have to pick the currency rin na tinatabi mo. Kasi nga yung peso, medyo na doon na tayo sa point of no return. Di ba?
Sabi nga din dito ni Tart Fernandez, ano ba yung mga nakikita natin? Magsugal. Pero we will not touch much on that kasi hindi siya magandang example. Pero ano ba yung mga ginagawa? May nagloloto, merong mga kanya-kanyang variation yan, sabong, etc. Mas prefer ng, well, Filipinos just want fun. I would say, more than the sugal aspect, no? Lahat ng tao nagsusugal, pero pinipili nila kung saan nila nilalagay. Casino is one, pero syempre, hindi lahat, alam mo, pag pumasok ka doon, talo ka. Kaya, usually, hindi yun yung best way to go about sa mga trading, go about sa pera mo. Kasi kung gusto mo ng entertainment na walang balik, pwede doon. Kaya nga, yung iba, gusto lang ng entertainment, pero ginagawang bisyo. So, alalay tayo dyan. Again, walang tinatawag na responsible gambling. For me, for me at least. Education is also a gamble for some. Kasi kunyari, lahat sila hindi nakatapos, ikaw yung nakatapos, it's up to you kung paano may iaangat yung status ng pamilya mo. Everything is almost a gamble kung hindi mo alam paano mo babawiin. Discussion natin yan last week kasama ng ating mga guests na influencers, KOLs. So, syempre, ikaw din mismo, you have to consider ano ba ang balak mo o ano yung willing kang isugal. Pag-ibig. Sabi nga nung nagko-comment last week, pag-ibig is one. So, going back to the main point, trading in 2026, no? Kanino ka magtitiwala when you're starting your trading journey? Trust. Big word, sabi nga nila. Mahirap talaga magtiwala kahit saan. Sa online, kahit nga kakilala mo, etc. There are just several ways for you to learn. Yung iba talaga, dahil ayaw magtiwala, nag-YouTube University, kaya chop suey talaga kung ano yung natututunan nila. Now, for me, gusto mo ng basics, start doon. Okay. Before we finish that thought, hold that thought. Kung sakaling ikaw ay nandun sa point na iniintindi mo saan ka matututo. Sabi ni Millionaire Pro, may problema kasi sa ating mga traders, tayo yung machine mismo na nagge-generate ng money. How do you diversify your portfolio? Do you consider yung pagbe-business yung profit natin? Let me reread the question mo. So, ang problema kasi sa ating mga traders, tayo yung machine mismo. It's active income. I think that's what you're trying to say, no? Pag hindi ka nag-trade, wala kang kita. So, how do you diversify your portfolio and do you consider yung pagbi-business yung profit natin? What do you mean pagbi-business yung profit? Meaning, this is called a business profit? Yeah. So, sige. Doon muna tayo sa first. Ang first part kasi ng trading, tayo talaga yung kumikita. Active income. Pwede kasing ang goal mo lang sa trading, palakihin yung isang capital to a certain extent and then let interest take care of it. Bitcoin, 20 years. Di nila ginalaw, iniwan nila. Whatever happened, good. Yun. Ngayon, I don't think there will be similar stuff na ganong kalaki in the future. Yeah. I don't think merong ganun ulit unless something beats Bitcoin in general. Like 200,000% or more gains in the span of a decade. Top performing asset in a decade. Siguro one thing to consider, iba ang laro ng mayaman versus sa laro outside the circle ng mga mayayaman. So if wala tayo dun sa circle na yun, how do we get closer to that? So, how do we move up based sa game theory, no? So, dito, itong question muna na to. Pag ikaw pa rin yung mag-isang nagtatrade, nakakapagod siya. Kaya nga most traders, I repeat, most traders, dalawang other things na ginagawa. Either they do courses, kaya nga YouTubers, there was a YouTube thing. Kumikita ka sa YouTube courses, kumikita ka sa, sabi nga ni Tart dito, enroll sa GMMG. Enroll ka sa community, enroll ka sa Telegram, enroll ka sa whatever group. So, monetize your skill.
Pero ang dami kasing skill pag market analyst ka. I repeat, market analyst does not always mean trader ka. Maraming job opportunities at least abroad. Kasi isipin mo, brokers, exchanges, lahat yan naghahanap ng magagaling sa trading. So, at least imagine this. If ikaw yung isa sa mga pioneers or ikaw yung nilalapitan ng financial institutions on how to do a trade, hindi lang basta math. Hindi lang basta yung how do you do what you do. Paano mo naabot yung ganitong milestone? It's because usually, hindi ka mag-isa. And ikaw, isa ka doon, papasok ka sa galawan nung may control doon sa sitwasyon. Make sense? Make sense? Pag hindi na kasi ikaw lang yung gumagawa, tsaka yung laro mo, kasama ka na doon sa nagpapaikot, that's the bigger picture. But yeah, that's not the goal of this discussion. So in terms of diversifying your portfolio, may halo kang crypto, may traditional stocks, yun yung traditional na turo. Kasi wag ka rin magpasok sa hindi mo naintindihan. I repeat, wag kang magpasok sa hindi mo naintindihan. So for me, ako as a trader, hindi siya theoretical, but for me, ginawa ko siya before. Mahirap maglagay ng pera sa bull market. Divide mo sa top 10. Yung last 2021-22, diversify ko sa top 10. Lahat bumagsak. Bumagsak naman lahat nun. Si Bitcoin nga, umabot ng 15K, di ba? So imagine mo, hindi lang diversify kasi yung magliligtas sa'yo. So kaya nga, tinuturo yan sa Elite University. How do you diversify your portfolio? Yung correlation sa Bitcoin, yung correlation with certain, kunyari, sa S&P 500, sa commodity stocks, paggalaw. I consider it as a business if there's a system. Yung third question. Hindi kasi magiging business yan kung ikaw parang employment pa rin siya or self-employed pag ikaw lang yung gumagalaw. Again, business runs on a system. How do you make it a system? Yun yung kanya-kanyang ideas. If it ask AI tools, meron niyang sagot kahit i-Google mo. How do you make a business out of trading? Hindi siya directly a business unless otherwise you have a very big capital. Or, yun nga, mga firm yung sa iba, etc. So, I'll just repeat and show here. Yung sinabi ni Tart, invest ka na lang sa GMMG Elite University bago ka magsimula ng trade para alam mo paano maging profitable at di laging sunog. I would say, agree ako dito kasi na-experience ko siya kasi ang dami kong naging mentors prior. Bigyan ko ng example. First mentor ko sa crypto trading. Ha? Ito, tinuruan ka ng basics, tinuruan ka nung parts of the chart, ano yung titignan mo. Ito pa yung una niyang sample para masabing marunong siya at profitable. May pinindot dun sa app ng exchange. Para siyang leverage, pero ang term doon is options. So after X minutes 5 or whatever, kung tama yung nilagay niya doon, kikita siya. Sabihin natin kumita siya ng $60 to $100 or at least $200 in a span of 5 minutes. Let's just say, wow, I need that in my life. Kung ganon, siyempre yung may isip mo first time eh. So anong ginagawa nung nagturo na yon? May community siya, eventually, nagbibigay siya opportunity sa mga nasa paligid niya, merong mga ginawa niyang coaches, ginawa niya ring mga ganito. Pero, after a few years or nagkaroon ng changes sa market, wala na. For me, in the past 5-6 years na nasa crypto ko, since nag-boom siya noong 2020, iilan na lang ang communities na buhay. Isa si GMMG doon. Yun yung first ko. So, during my first few years, nag-explain din ako. I do my own coaching based on not the technical side and so forth. So, imagine mo, may mga communities na gagamitin yung skills mo, lalo na kung kailangan nila ng hatak, mga pag-enrollees, etc. So, pag school, school is your type of business, enrollees ka. Yeah? Kasi 10 million in progress. Yun yung habol mo. Or number of courses sold, etc. Yun yung business model mo.
pero hindi siya trading in general. Kumbaga parang you're monetizing the skill. Unless famous ka na influencer, you get brand deals, that's another one. Or meron kang way to secure brand deals, that's also another one. So wala na, hindi na yun, hindi na nagtuturo yung mentor na yun ngayon. Pagod na daw siya, quote and quote, sa pagtuturo ng trading. So sino yung pumapaldo sa ganun? Kung nag-enroll kayo, tapos iniwan kayo ng nagtuturo sa inyo, and kaya mo rin ba? Kunya, reverse, ikaw yung gagawa nun sa mga estudyante mo. Kaya mo bang murahin yung ganong sistema? Is that something you want? Na, sige, gawin natin to 2-3 years. Tingnan natin. If it doesn't work, sige, tigilan na natin. Education requires dedication. Education requires dedication. Hindi yung pag-trip mo lang, nandun ka. Kasama na rin yung estudyante. Both the students, the teachers, kung sino man yung nag-enroll sa sarili nila doon. Pati mismo yung nagtuturo doon. Make sense? Paano kung nawawala? Parang tindahan, magsasara after 2 years. So parang, would you trust these people? In terms of that, na ipaalaga niya yung pera mo. Lalo na kung sabihin natin, grupo sila o 5 silang mga mentor. I would first check. Yan. Nandun tayo sa trading. Pag-usapan natin trading. Hi, shoutout po sa mga pumapasok sa live. Name is Prof. Toff. Guest po tayo dito for our Mondays to Wednesdays with Coach Miranda. Yes, men. Pag mayaman nila, leverage na lang yung pera nila, like simulate, matatalo muna bago matuto. Tanggapin na natin. Money or huge capital is what you need to go to the big, term nila is big leagues or there's a bigger inner circle. So ano yung meron para mapasok doon? If you've heard of cash flow, yung sa Rich Dad, Poor Dad, there's a board game about it. You have to go through the fast track lane kasi yung tawag doon sa rich na circle. So, when you're out of the rat race, rat race, yung usual, ikot ka lang na ikot doon sa income, doodads, market, opportunity, small or big. Ikot ka lang na ikot doon and something happens. Ganun kabilis lang umikot yung buhay. But yeah, we're not talking about that. But yes, hanggat wala ka pang way to increase your capital, yung iba kasi ginamit yung crypto, yung trading in the past 2020s, doon nila nakuha yung kanilang capital. Yung iba, bumili ng lupa, napadevelop nila, naging business. Or kumuha sila ng sistema, how to make money out of the previous na pinagkakitaan, nag-cash out sila. Importante kasi dyan, you know when to cash out. Hindi lahat ng tao marunong. Lalo na, yun nga yung kailangan mo aralin. Kasi kahit hindi ka matuto ng trading, nag-enroll ka, best case scenario, marunong kang mag-TP. Hindi ka basta-basta nagpapautang, marunong ka tumingin ng timing ng market, alam mo kung bababa yung market. Kasi, inaaral mo siya, weekly man yan, monthly, daily, every 2-3 times a week, start, end of week, nagkakaroon ka ng mga familiarities sa mga nangyayari. Bakit nga ba oil tumataas? O, gold. O, matagal ka, sabi nila, biggest investment, gold. Diba? If you're banking on gold na tumaas, yan, gold, silver, yung mga precious metals, I would say it's still gonna rise, but it's not gonna go very, very high as compared yung recent na rise niya. Imagine mo, kung titingnan mo yung chart ni gold, ang tagal niyang bago siya nag 4K. Nandun siya sa 1,000, 2,000 for the longest time. Baka nga, graduate na yung anak mo bago nangyari yun. So, ilang ganon bago natin mapataas ulit yan if ever it's gonna go up. Diba? So, learning in 2026 requires leverage. If you have money, that's your leverage. If you don't have money, i-goal mo munang tumaas yung pang-leverage mo. Hindi leverage trading ha. Yung leverage meaning, less effort for you, more effort for your money working nang wala kang ginagawa. That's one way of leverage. Yung iba, palaki ng followers, then build a brand, then secure brand deals. Mag-build ng business out of it. So, pagkatapos nila sa trading, lipat na sila. Pwedeng ibang negosyo na sila, may pinapalago na silang iba. Labas na sila sa eksena. Parang mag-exit ka na talaga. Parang that was your step. Yung iba, di ba, corporate. Retirement nila, lipat sila. Make sense?
So, going back dito, bakit natin pinag-usapan yung basics? Lalo na kung trading, hindi mo alam kung para sa'yo. Kasi marami akong nagsasabi, gusto daw nila matuto ng trading. Yung i-DM ka pa, coach, open ako, gusto ko mag-discuss about trading, etc. Pero pag nandun na sa pag-uusapan yung gagawin, pag-uusapan yung commitment, biglang naglalaho. Looks familiar? Or ikaw rin mismo naging guilty ka na ganun? Humingi ka ng tulong, gusto mo matuto. Nung binigay sa'yo yung gagawin, biglang, hindi na pala. Parang hindi yata to para sa akin. In any opportunity, whether it's trading or not, yun talaga siya. It's just another skill for you, or maybe, ano ba yung habol mo talaga? Yung income lang, o yung skill ang bibigay sa'yo ng income? Kaya nga iba, habol lang nila entertainment. Kung lalaki yung pera, goods. Kung hindi, okay. Kailan mo ba gustong matapos yung cycle mo na lagi kang nag-aano ng pera? That's why, for me, before dumating yung sakuna, dapat nagpe-prepare ka. O, ito na lang, pag-usapan natin so that we can close this, no? Ika-4 or ika-5 SONA na nga ba? Basta, nag-SONA na yung, every 6 years, nagpapalit ng Pangulo. So, nagbabago yung ekonomiya ng isang bansa, at least for the Philippines, no? Number 1, how can you say if you're okay to start trading, look for a mentor, etc.? Time. Meron ka munang time. Yung time commitment mo para mag-aral, mag-execute ng trades, at syempre, matutukan ka kung paano mo gagawin yan. Yes. Kung wala ka pang oras gawin to, kunyari, kasi time is different for everyone. May buntis, merong may anak, merong may pinapaaral, merong nagdo-dual jobs, 3 jobs, 4 jobs, etc. Pero yung iba, kahit ganun yung sitwasyon, ginagawa ng paraan yung oras para matuto. Parang yung working student. Pipiliin mo talaga kung alin. Kasi hindi naman porket natuto ka na, profitable ka na. Profitable na consistent is what you're aiming at. Na-profit ka ng 1 month, the next month hindi, nabawi lang lahat. That's a different story. Next. Ready ka na. May oras ka nga. Wala ka namang magtuturo sa'yo. Or hindi ka swak dun sa magtuturo sa'yo. Mentors. How important are mentors? Bigyan natin example. Ilan ang gold medalist ng Pilipinas in the past 2 to 5 years? May 2-time gold medalist sa Olympics. May isa, hindi naman gold medalist, but nananalo ng mga championships. So sa tennis, meron tayo si Alex Ayala, meron tayo si Carlos Yulo, sa gymnastics, meron din tayo sa weightlifting, si Idilyn Diaz. Hindi mo kailangan ng gold medalist para magturo. Pero yung point, before you get to a gold medal, or kung yung financial goals mo, if the mentors, kailangan tandem to, community, it's very important na alam mo what they stand for. Kung pinag-uusapan is kumita ka in 10 days, balik mo yung tuition fee mo, whatever, fast money, mag-isip-isip ka. Kasi lahat ng nandun gusto ng fast money. Kahit gulangan ka, gagawin mo. Pero kung pinag-uusapan is values, ikaw rin mismo, ano bang gusto mo? Gusto mo lang ba kumita o gusto mo ba nung pangmatagalan talaga? Kung parang sa commitment sa relasyon talaga, thanks Lord, may backup ako sa langit, kumukulog, naririnig nyo. But the point is, going back, mentors, community, and yung values. Walang sense ang kahit anong skill kung malululong ka rin sa mali. Kukunin din sa'yo yan. Kung so very religious ka,
mabilis lang makuha sa'yo yan. Ngayon, iba ang laro ng mayaman niya sa mahirap. Huwag mong tularan yung mayaman na may gas. Kahit na sponsored, mauubusan ka ng gas bago maubusin yung pantaya mo. Technically, kung parang nagkakarera kayo, yung gas ng pantakbo niya, hindi niya pera. Pera ng iba-ibang investments niya, investors, etc. Ikaw, yung perang hawak mo, yun lang sa'yo. Huwag mo laruin yung laro ng mayaman kung wala ka pa doon. You would get there if you would know if you're there. So trading is one of the hardest skills to master, pero the easiest to earn money if you mastered it well with support. Kasi kahit naman mag-isa ka mag-trade, happy ka ba? Mayaman ka mag-isa. Yeah. Mayaman kang mag-isa. So that's just probably one of the things if you're gonna goal something. So just to close off this one, if you're starting trading in 2026, kung lang naman naghahanap kayo, tingnan nyo muna kung gaano katagal na rin nagtuturo and at the same time, may nangyayari ba? Hindi lang basta nangyayari sa students, but isa lang ba yung kumikita o sila lang ba ang mga mentors? Ewan. Kasi minsan hindi naman kailangan i-flex sa social media. And honestly, I don't think kailangan i-flex ang nakukuha mo sa social media. Tapos na tayo sa Nepo Babies era, no? Ang tunay na yaman, yung mga natutulungan. Pwedeng tahimik ka lang. Mentors. Kung anong ginagawa ng mentor mo, gagayahin mo, kung gaano kabilis yan nakaangat, gano'n din kabilis ang babagsak. Kung sa tingin mo, uy, magaling to bilis ng income. O, bilis din ang bagsak niyan. Pag nawala, sa tingin mo, malalapitan mo. Hahabulin mo pa. I don't know. Depende kasi yan kung anong gusto mo. Pwedeng magpabola ka. Community. Ano bang hanap mo sa community? Yung growth? Or yung gusto mo is wala. Hanap ka lang connections. Depende kasi kung anong goal mo sa community. At least the Elite University will provide you from the beginners, the intermediate, to the advanced. And if may gusto kang gawin aside sa trading, I don't know, opportunities will open. Values. For me, importante itong apat na to. Time, mentors, community, and values. It's all, for me, a matter of the long game. Maraming tao gusto manalo sa halftime. Ikaw, kailan mo gustong manalo sa buhay? Yung manalo ng mas maaga kasi gusto mong ungasan yung mga tao or gusto mong manalo at the end of it all nang malinis ang konsensya mo. Winning in the market does not mean kinukuha mo sa ibang tao. You take a piece of the share. Kaya nga, whether it's up or down, you have a chance to earn. Kaya nga, when you learn a system, whatever the market season, you should be able to learn something that will you use, whether pangit ang market, maganda ang market, you just have to know when and where to execute it. That's just my piece. If you're going to start trading in 2026, mamili ka muna ng didikitan mo. Gusto mo mature in 3 years, 2030 rather, in 3 years, tulad nung sinabi ni Tart. Kung nandiyan ka pa, Tart. Yeah? After 3 years. Pero in 3 years na to should be consistent. In my opinion, at least. Kasi wag mong titigilan until nakuha mo na. Hindi siya katulad ng biking na ano ba? Market evolves kasi over time. Set a goal, short, medium, long term. Grow with your community or grow with your mentor. If you have learned so much kay Coach Miranda, thank you for staying this long. Kasi matagal na rin si Coach talaga sa scene. It starts somewhere and nasa sayo kung sisimulan mo somewhere down the road dahil nakita mo lang tong video na to o may nag-share sa'yo. Kung hindi, nakita mo yung mga ginagawa ni Coach, tahimik lang, etc. Culture of malasakit, etc. Maraming community. Post lang dyan, may ginagawang ganito.
Pero hindi lahat ng community is perfect. Yan sabihin ko sa inyo. You have to choose then what works with you. Kaya ayun. It's more of a personal growth journey for you, for trading. Tatapatin ko na kayo doon. Kasi kahit ako, I'm always growing. The market changes nga. Every month nga, babago yung inflation rate natin. So how much more yung market ng buong mundo? Diba? So yan. Again, my name is Prof. Tof. If you got something from this live, thank you. Type 1 lang and please do support Coach Miranda sa kanyang channel and pages. I'll see you again soon. So type 1 sa mga nandyan pa. I appreciate our 50 plus viewers from across Facebook, Instagram, and X if you are here. And yeah, just to close this off, I wanna offer some prayers for everyone. Now, if you're struggling and if this is a challenging year for you, and if trading is something that you're considering, at your own time, pray for it. Not to be religious or whatnot, but here's only what I can say. If trading is para sa'yo, and nakikita mo yung hatak na parang, Lord, bigyan mo ako ng sign, bigyan mo ako ng lakas ng loob para harapin to, yung challenges natin this year. And alam ko magpo-provide kayo ng kakailanganin namin sa araw-araw, sa buwan, at sa mga susunod na araw. Not just because of the skills and blessings na binibigay, but Lord, or to the Divine Creator, if trading is gonna make me reach my goals, thank you. Give it, I will work hard for it. If ito yung magdadala ng blessings sa mga tao sa paligid ko, I'm willingly accepting it. If ito naman yung magdadala sa kasamaan or makakasama sa akin, sa mga tao sa paligid ko, tanggalin nyo sa akin ito. I pray for this for me and for those viewers na nandito ngayon. And hopefully, if hindi pa clear sa inyo kung bakit kayo start ng trading, you pray for it. And if GMMG is the one guiding you to go above and beyond sa ginagawa nyo, thank you for choosing GMMG. We don't have to do this. Hindi natin kailangan gawin to kung wala namang nakukuha. Ako personally, nakukuha ko is I just really love to teach and I want to share that it's something na pwedeng baguhin yung buhay nyo. But it will always boil down sa choices natin daily. Thank you for staying with me for this live stream. See you again. My name is Prof. Tof for Coach Miranda Miners, Beyond the Trading Charts, Episode 4. See you on our next live. Love you 3,000 mga ka-Miranda. Kung may napulot kayo, hopefully you take action and write it down kung may nagjo-journal kayo. See you on our next video. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Kamiranda.